Nang minsang naligaw si Adrian, batay sa pinadala kay Dr. Romulo N. Peralta. Bunsong anak si Adrian sa 3 magkakapatid. Siya lamang ang naibang propesyon dahil kapwa-abogado ang 2 nakatatanda sa kanya. Dahil may kaya sa buhay ang pamilya, natupad ang pangarap niyang maging isang doktor. Lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang at kapatid, na nakapag-asawa rin ng makapagtapos at pumasa sa abogasya. Naiwan siyang walang ibang inisip kundi mag-aral at pangalagaan ng kanyang magulang. Matagumpay niyang natapos ang pagdodoktor at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho sa isang malaking ospital. Pagkalipas ng 2 taon ng pagdodoktor, pumanaw ang kanyang ina at naiwang nangangalaga sa kanyang ama na may sakit na iniinda. Malimit siyang mapag-isa sa tuwing nabibigyan ng pagkakataong makapagpahinga, dulot na rin ng hindi niya maiwan-iwan ang ama. Naisin man magtrabaho sa ibang bansa, tulad ng kanyang mga kapatid, ay di niya ito magawa dahil sa responsibilidad niya sa kanyang ama na may sakit. Naiinggit siya sa mga kasabayan niyang doktor dahil nasusunod nila ang kanilang nais at luho, at naiisip niya rin na makapag-asawa kapag nawala na ang kanyang ama. Isang araw, habang nagpapahinga matapos ang 5 oras na operasyon, nakatanggap siya ng tawag na nagsasabing sinusumpong ng sakit ang kanyang ama. Nagmadali siyang umuwi at sa kabutihang palad, naagapan niya ang ama. Bahay, ospital, bahay, ospital. Paulit-ulit na takbo na pakiramdam ni Adrian ay matatapos lamang kapag tuluyan nang nawala ang kanyang ama. Unti-unti niyang nararamdaman ang pagkaawa sa sarili. Nais niyang makawala sa responsibilidad at magkaroon ng panahon sa sarili. Daddy, patawad po. Nais ko lamang na lumigaya sa buhay. Nasa katanghalian na po ako ng buhay ko. Ayaw ko pong mag-isa balang araw kapag kayo'y nawala. Dahan-dahan niyang binuhat ang ama na halos hindi na makapaglakad ng maayos. Pinasan niya ang ama at sinakay sa kotse. Walang inik na sumama ang ama. Naglakbay sila ng halos 1 oras. Nang sila'y makarating, huminto ang kotse at pinasan ni Adrian ang ama. Tinuntun nila ang daan papasok ng isang kagubatan. Mabigat ang ama, kaya paminsan-minsan ay tumitigil sila sa lilim ng puno upang magpahinga. Wala pa rin inik ang ama habang binabali ang maliliit na sanga. Napansin niyang tumutulo ang luha ng anak. "Bakit ka umiiyak?" tanong ng ama kay Adrian. Wala po, Dad. Bakit niyo po binabali ang mga sanga sa tuwing tayo nagpapahinga, Dad? Alam ko, nais mo akong iligaw sa kagubatan. Anak, palatandaan nito na dito tayo dumaan. Para sa pagbalik mo, hindi ka maligaw. Lalong bumilis ang pag-agos ng luha ng binata. Walang kainit-init, muling pinsan ni Adrian ng ama at natagpuan ang sariling bumabalik sa lugar
kung saan sila nanggaling. Alam ni Adrian na hindi na siya maliligaw. Hinding-hindi na. Dakila ang naging sakripisyo ng ating magulang sa atin. Huwag natin silang sukuan, mahalin at alagaan natin sila.